Mukhang hindi na biro ang kalagayan ni Picoin sa market ngayon. Sa loob ng 2 buwan, tuloy-tuloy ang pagbaba ng kanyang presyo. At ngayon ay malapit na po siyang bumagsak sa kanyang all-time low or ATL na 0.40. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung bakit po patuloy ang pagbagsak ni Picoin, ano po ang mga technical indicators na nagpapakita ng kanyang kahinaan, at ang pinakamalaga ay ano ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba patuloy ang pagbagsak ni Picoin? Simula pa noong 2 buwan na ang nakalipas, si Picoin ay unti-unting bumababa. Sa ngayon, siya po ay nasa presyong 0.45 at konting tulak na lang ay bababa na po siya sa ATL niyang 0.40. Ayon po sa mga analyst, ang mga pangunahing technical indicators ay nagpapakita ng malinaw na kahinaan sa galaw ng presyo ni Picoin. Ibig pong sabihin, mas malaki ang posibilidad na magpatuloy po ang kanyang pagbagsak kaysa mag-recover sa ngayon. Ang kanyang RSI or Relative Strength Index ay isang mahalagang technical na metric or sukatan para makita kung sobra na bang nabili o nabenta ang isang coin. Sa kaso po ni Picoin, ang kanyang RSI ay nasa ilalim po ng value na 50. At ito ay nangangahulugan na siya ay nasa bearish zone. Ibig pong sabihin nito ay mas malakas po ang pwersa ng mga nagbebenta or mga sellers kaysa sa mga bumibili or buyers. At dahil hindi pa siya malapit sa oversold o neutral zone, maliit po ang tsansa na mag-reverse ang kanyang presyo sa ngayon. Kung familiar ka naman po sa Ichimoku Cloud, isa rin po itong technical indicator na tumutulong para makita natin ang trend at momentum ng presyo. Sa kasalukuyan, ang cloud po ni Picoin ay nasa taas ng kanyang candlestick na indikasyon ng patuloy na bearish momentum. Ibig sabihin, sa kasalukuyang kalagayan po ng market, mukhang mas malaki po ang posibilidad na mabugbog palalo itong si Picoin ng mga selling pressure or mga seller pressure. Gaano naman po kalapit si Picoin sa kanyang all-time low? Kung susuriin natin ang kanyang presyo ngayon na nasa 0.45, halos 11% na lang ang layo nito sa ATL na 0.40. Kapag bumagsak pa ito at hindi napigilan sa 0.40, pwede pong sumadsad pa ang presyo ni Picoin at maghanap ng bagong bottom. Kaya sa mga hodlers po dyan, kailangan nating maging alerto at bantayan kung kakayanin ba ni Picoin na panindigan ang presyong 0.45 bilang suporta. Ngayon ay may pag-asa pa ba itong si Picoin na bumangon? Meron naman, pero hindi ganun kasimple. Kapag na-maintain po ni Picoin ang support level sa 0.45 at nag-bounce ito, may chance po na umangat siya ulit papuntang 0.49 o 0.51. Pero hindi po ito sapat para matawag na reversal. Kailangan niyang mabasag po ang resistance level sa 0.50 para matawag na tunay na pagbabago ang kanyang pagbasag na ito sa kanyang trend. Hanggat hindi ito nangyayari ay mananatili po ang bearish sentiment sa market. Kailan naman po posibleng magbago ang ihip ng hangin para kay Picoin? Hindi pa malinaw kung kailan. Base po sa RSI at saka Ichimoku Cloud, parehong nagpapakita ang mga ito ng bearish continuation. Sa madaling salita ay wala pang signal na tataas si Picoin sa malapit na panahon. Ang tanging pag-asa po niya ay ang magbago ang market sentiment. Halimbawa biglang nagkaroon po ng magandang balita mula sa Pi Network o biglang nagkaroon ng malawakang adoption. Pero sa kasalukuyang takbo, mukhang matatagalan pa ito. Para sa ating mga Pinoy na naka-invest or nagba-buy and sell kay Picoin, ito po ay isang seryosong babala. Kung ikaw ay nag-hold po ng Pi at umaasa sa long-term value, baka kailangan mong magdesisyon
kung itutuloy mo pa ba ang paghintay o mag-cut loss habang may natitira pa. Para naman po sa mga traders, pwedeng may oportunidad ito para sa shorting strategy kung available po ang ganitong option. Pero sa mga bagong papasok lamang, mainam po na pag-isipan muna natin ng mabuti at pag-aralan ang mga risk factors. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang sitwasyon ni Picoin ngayon ay isang paalala sa lahat ng mga crypto enthusiast. Hindi po sapat ang hype. Kailangan po ng konkretong utility, malinaw na roadmap at suporta mula sa community para tumagal po ang isang coin. Si Picoin ay isa po sa mga pinaka-hype na crypto sa kasaysayan ng mobile mining. Pero kung wala pong solid development, baka tuluyan na po siyang mawalan ng halaga. Kaya mga ka-crypto, tandaan po natin, dito sa crypto, hindi po sapat ang tsamba. Kailangan po talaga ng kaalaman, pasensya at saka disiplina. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.